Hello, magandang araw sa lahat. Ako si Jai and welcome back sa Echoes of the Quiet. Para sa ating episode 3, ating pag-uusapan or tatalakayin kung paano ko nga ba nahahandle ang aking academic pressure and burnout sa aking junior and senior high school days at kung paano ko nga ba ito na-overcome. So, ayun na nga, nung alam ako, hindi ako masyado grades conscious pa. Ano pa nga doon, may dumating pa nga sa point na nagiging pala absent ako, ganyan. And yun nga, bumalik pa nga ako ng isang taon dahil nga sa pagiging pala absent ko. Tapos yun, dumating na yung grade 6 and grade 5. Doon ako medyo nagiging seryoso, doon ako nakakapasok sa tops, ganyan. Tapos yun, and nung grade 7, naging pandemic, nagkaroon ng pandemic, and sa pagkakaalala ko, kung sa iba parang naging ano yun, may mga iba dati naman 'di ba sa nung dumaan yung pandemya, pero ako parang yun pa yung naging way para seryoso talaga ako. Tapos yun, and fast forward, ano na nga, pre-pandemic na, ay wala ng pandemic, ganyan. Tapos bumalik na ulit sa face to face. Tapos yun, ang hindi ko talaga makakalimutan na sobrang grabing pressure talaga ako and burnout nun. Nung grade 10 ako, kasi diba grade 9 kakabalik lang sa pandemic. Grade 9. Tapos grade 9 wala. Parang okay pa kasi nung mga panahon na yun, yung mga classmate ko from grade 7 to grade 9, kaklase ko pa rin sila, kaya medyo okay pa eh. Pero nung grade 10 na-shift na yung mga student, kanya nagiging iba-iba na yung mga kaklase. Tapos nun, yung point pa nun na sa isang section sa Kapawan, isa lang ako napunta sa Kepler. Kaya yun, may point talaga na nasa-stress talaga ako, ganyan. Tapos ang pinaka pa ako nun, kasi sa grade 10 may research na ganyan. Tapos syempre may bagong bagong environment dahil bago na naman mga nakakasalumuha ko. Tapos may one time pa nun, may reporting kami sa kay Sir Ednar. Siya, parang balita lang kasi i-report namin. Tapos grabe talaga yung anxiety na nararamdaman ko nun, kasi nga ako nagre-report kami nun, yung kamay ko talaga sobrang visible talaga yung panginginig nun. Tapos yun nga, inasar pa nga ako nun na ewan ko, ang insensitive lang kasi nga minok ako na dahil nga sa panginginig ng kamay ko. Tapos yun, parang yun na rin yung naging turning point sa akin na mas mabuti na i-outcome ko yung ganon, wag mahiya masyado sa public speaking, ganyan. Tapos yun, nung third quarter, yung mga panahon na yun, kasi sobrang grabe na yung paghahanda namin para sa research. And yung mga panahon na yun, grabe rin kasi pag inaasikaso namin yung research na yun, umaabot talaga kami ng 3 AM. Nung sa paghahanda lang ng research na yun, na kasi nga may title defense kami, ganyan. Tapos yung manuscript pa namin, syempre baguhan pa lang kami sa research, kaya grabe rin talaga yung nararamdaman namin, kasi may mga times na kailangan namin ulitin yung paper namin kasi may mali, kailangan i-revise, tas ganun. Grabe lang yung pressure na nararamdaman ko nun, kasi nga ang pasok namin is 12, tapos after ng uwian, pupunta kami sa bahay ng kaklase ko para ayusin nga yung research namin, and yun, aabuti kami ng ilang oras, 10 oras ng gabi, para nga sa paghahanda ng manuscript namin sa nararapit na title defense. Tapos one day pa nga nun, grabe talaga ang sa pag-aayos pala ng paper namin sa manuscript, kasi nga sabay-sabay na may project pa kami sa MAPED. Pagkakatanda ko yung fashion show na sa damit, tapos may research pa. Kaya yun, ang mga panahon na yun, halos nakakauwi ako sa bahay namin 3 AM na. Tapos yun,
Buti na nga lang talaga kahit na paano na-overcome yun dahil na nga rin siguro yung sa pagkakanyada ko yung mga panahon na yun para nasa surviving state talaga ako na okay lang kahit ano na ay parang hindi ko na masyado kahit napapansin ko sa mga works ko sa mga projects ganyan hindi ko na pinagpapaguran basta makapasa na lang ganun. Ang ginagawa ko lang talaga para kahit paano makaalis sa stress na feeling na yun ay ang madalas kong ginagawa madalas kong ginagawa pag sobrang talagang nasa-suffocate na ako ganyan, sobrang overwhelming na talaga yung nararamdaman ko, ginagawa ko naglalakad as in real naglalakad talaga ako paggabi ganyan, mas wala kahit 10 minutes walk lang ganyan, malaking tulong na talaga siya sa akin. Tapos ang ginagawa ko pa ay kunyari ang hobby mo manood ng movie ganyan ay ganun ginagawa ko kasi pag sobrang may dumadating talaga tayo sa point natin na sobrang busy natin, hindi na natin ang parang pahinga na lang natin is pagtulog natin, kaya minsan hindi masamang gawin na gawin natin yung mga hobby natin tulad na kahit sa simpleng panonood lang ganyan, sobrang malaking tulong na rin talaga yun. And ang mahalaga rin na factor na para ma-overcome mo yung academic pressure and burnout is dapat i-surrounds mo rin yung sarili mo sa mabubuting tao ganyan, sa mabubuting kaibigan na hindi toxic yung dala sa'yo dahil nga malaking epekto rin yun lalo na kung stress ka na ganyan tapos toxic pa sila, diba? And yan na.